I believe we are all ready for the main course of our worship. But before we proceed, let me introduce to you our messenger for this day. He is the father of three beautiful girls with a loving wife, woman of God, Astora Hanilin Gloria. He is also the senior pastor of Born Again Sanctuary of Praise, main church at General Santos City. His life is an amazing testimony of God's greatness. This day, let us all together be blessed of God's message to the life of our man of God in the house, Pastor Glenn Boy Gloria. A round of applause. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Hallelujah. Pwede nang mulingkod? Are we blessed today? Sa diyang nag-worship to sa Ginoo, imo bang nabati ang presensya sa Diyos? Amen. Hallelujah. I feel the presence of God. Ganina, pagkanta pa lang daan sa katong, Zion is the place of worship. Ito, gwapo ka ba? Zion is the place. Wa ko kakuha sa akong gibati. Kung sa akong gibati, nalipay ko nga, nag-uul ko. Kay, kanama ko nga kanta. Paborito mo ko na kanta ni Mama. Kanta blessing man. Lipay kay ko niya. Bro, gimingaw ay. No. Pero presensya mo to sige no. Ang naman, ninod kay na the word Zion, basig wa mo kabalo ba, basig ang inyong pagkata Zion, oy Zion. Dili na Zion. Zion. Okay, na ibata nagkanta Zion is dili na Zion, Zion. Zion means sa Biblia, nakikitawag dito sa Biblia sa Jerusalem of Mount Zion. The word Zion, it's speak about holy place. Gusto na ko, may bawa na to. Nga kanang word nga Zion, it is a holy place. Balaan na siya nga lugar. Ang description niya sa kanta ganina nga to, ang gihisgutan ganina. No? Kung kahibaw lang yung kas meaning, maabre gini mong baba, bisag di ka gustong maabre. Nga naman, ingon pa dito, sige daw, ipagkawasagod ka dali. Dali lang kayo. Pero ingon dito, Zion is the place of singing. In other words, when we ato pulihan ang word og Zion og holy place is the place of singing. Another, holy place is the place of joy. Oh, kagwapo no? Holy place is the place of dwelling of the Lord. Oh, kagwapo na kanta no? Zion. Mo na meaning sa Zion. It is a holy place. Zion is the place of worship. No? Dili nga Zion kayo. Hindi na mo, mo'y kahulugan. No? Zion. No? Zion is an holy place of worship. Kaya nga itong gitindugan karon, it is a place of worship. It is an holy place. Amen. So today, let's turn our Bible in the book of Ephesians, chapter 1, verse 3 and 5. The Bible says, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly realms, because we are united with Christ. Even before He made the world, God loves us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. God bless the reading of His Word. Muna nga itong tema mga kaigsuunan, karong amutagon. You are blessed spiritually. Hinay mo katapad, you are blessed spiritually. Bisaya, nyaing na siya. Kubara nagbisaya, nyaing na siya. Wala yun, tingog ang uban. English na lang na, pastor. Gipanalanginan kas Ginoo sa espirituhanong panalangin. You are blessed spiritually. Now, gipanalangin na sa Dios spiritually. Now, ikunanin na siya. When people hear about blessing, there are two reactions kung maghisgot og panalangin. Makadungog kani ang tao og blessing, na ay duha ka reaction ang tao nga ginahimo kasagaran. Usahay, mahimo siyang excited. Labi na, when the preacher preach blessing, grabe excited kayo. And sometimes, the other reaction is, nahimo siyang kanang dili siya kumbinsado.
when the preacher preach about blessing, ang uban ma-excited, ang uban dili kumbinsado. Inglen mo katapad, excited o dili kumbinsado? Ingon ana rana usahay, no? Makadungog tag panalangin ang uban excited ka, yes, mudawat kami, no? Pero ang uban di ba kay kumbinsado, murag wa man ko gipanalanginan pastor. Labi na ron kay pandemic, murag wa gyud pastor. It is because sometimes we define blessing as possessional blessing or material blessing. Ato bang usahay kita gaag kahulugan ang panalangin, nga ang panalangin puro lang mga butang nga atong magunitan. Mga material nga mga butang ang atong nabutang sa atong hunahuna kung maghisgotag panalangin. Mo nang kung wa kay butang nga gigunitan, dili ka makaingon nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Kasi you define blessing as a possessional blessing only. But we need to understand that God did not bless us with possessional blessing alone, but rather He blessed us with an immeasurable blessing in our spiritual life. Nga ikaw, gipanalanginan ka sa Diyos, dili lang sa mga material, sa mga butang nga imong ginagunitan, apan labaw sa tanan, gipanalanginan ka sa Ginoo, sa dili masukod nga espirituhanong panalangin. Pero usahay lagi kaya nga atong huna-huna, kita na may nagbutang huna-huna nga meaning nga lisod sa atong huna-huna sa mga butang nga panalangin. Muna I remember nga na ay nagtestimonyo ba? Nagtestimonyo sila sa ilahang cell group. Murag ana ba? Pasalamat ta sila tanan. Nay usa nga nitindog. Abig magpasalamat tiingon man nga, oy, murag wa magyug koy mapasalamat sa Ginoo karon. Ngano man murag wa magyug koy nadawatan gikan sa Ginoo. Sa ato pa kung ingon ana ang imong prinsipyo nga di ka kapasalamat kay wa kay nadawatan. Karong tuiga imong gibutangan og kahulugan ang panalangin, possessional blessing. Wala di ka kapasalamat. Manong panahon nga mag-Thanksgiving makaingon kang, ay magpasalamat na, ay murag wa mo gyud kay pasalamat sa Ginoo. Okay. Wag gyud koy nadawat karon. Puro gyud nakuha. Imbis nga madungagan, nakuhaan pa hinuon. Ala gani, wala di ka kapasalamat sa Ginoo because you define blessing as a possessional blessing or material blessing. Pero ang Biblia mga kaigsunan kung atong tan-awon karon in the book of 3 John chapter 1 verse 2 that there are 3 aspects of blessing nga gihisgutan ni John nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Ang gusto ni John nga ipanalangin sa Dios alang kanato. That's why ingon pa niya, beloved, I wish above all things. This all things means this is our possessional blessing. Tanang butang, trabaho nimo, pamilya nimo, that is part of your possession. Naba kay balay, naba kay kwarta, naba kay sakyanan. That is part of all things. That is possessional blessing. Possession na nga panalangin. May kag trabaho, may kag kahimtang, wa ka napasagdan, nakay kaugalingong balay. That is part of all things nga gisgutan ni John. That is number 1, possessional or material blessing. That thou mayest prosper and be in health. Kanang maayong panglawas kaparti na sa panalangin nga gihatag sa Dios alang kanato. That is part of our physical blessing. Maayong lawas. Ikaw bisag lain sakit pero maayo tan-awon gyapon. Maayo gyapon nakasimba ka. Oh. That is part of our health. Wala kung wa man kay positional blessing, tan-awa imong kaugalingon kung naa ba kay health blessing. Naa ba kay physical blessing. Ingay mo katapad, naa ba kay physical blessing? Kung sa ingon niya, naa wala. Naa, kay nitingog manggani na. Put pasabot tanay panalangin nga gikan sa Ginoo. Physical. Kasi kung mag-isgot lang tag kaning possessional all things, yang uwa kay nadawatan, pwede nga di ka magpasalamat sa Ginoo. But the blessing of the Lord, dili lang diya nag-end sa all things. But ingon pa niya, but be in health. Palalangin sa mayong panglawas. And even as your soul prospereth, this include our spiritual aspect, spiritual life. Adili lang kang ipanalanginan sa Ginoo sa mga possessional blessing, sa physical blessing, patlabaw sa tanan, gipanalanginan ka sa Ginoo sa iyang espirituhanong panalangin. Would you agree nga gipanalanginan ka sa Dios sa imong espirituhanong panalangin?
Mao na'y pinakabugat o pinakagwapo nga panalangin. Nagihatag sa Dios sa atoa. But usahay lagi kani Satanas, ginadeceive taniya nga ang panalangin, material possession lang. Muna kung why panalangin, why blessing? Kung why possessional blessing, no? Makaingon ka nga, wa kagi panalanginan sa Ginoo. But if you will read mga kaigsuunan, kining book of Ephesians, nindot kaini mo nang ako gini siyang gihimay-himay og maayo para masabtan nato that we are blessed spiritually. Nga ikaw gipanalanginan ka sa Dios labaw sa tanan sa imong espirituhanong panalangin. Nga kung gipanalanginan man ta sa pisikal, kung gipanalanginan man ta sa mga material nga mga butang, labaw nga gibundak sa Dios sa imong kinabuhi ang espirituhanong panalangin nga naa sa imuha. That's why spiritual life attract blessing. Spiritual life attract all kinds of blessing. Kalang imong spirituhanong kinabuhi, naga-attract na siya og all kinds of blessing sa tanang matang sa panalangin. Dili lang usa ka panalangin ang naga-attract sa imong spiritual life, but ang imong spiritual life naga-attract siya sa tanang klaseng panalangin. Kisay gusto og tanang klaseng panalangin. Asa ang iyang atraksyon? Spiritual life. Naa sa imong spiritual life ang atraksyon sa daghan nga panalangin sa imuhang kinabuhi. Now, nindot ka ini. Kay usahay kita naghuna-huna ta nga ang panalangin una bago ang atong spiritual life. Mulang usay sa atong kinabuhi, Pastor, unya nagyug ko madasig, Pastor, kung naa na ko'y sakyanan. Anak gani. Unya na gyud ko maninuod, Pastor. Unya na ko mag-leader sa simbahan. Kung naa na ko'y house and lot. Ana ba? Pasabot. Ang imong attraction, material una. Usa ma-attract ang imong spiritual life. Kaya ginauna man nimo ang all kinds of blessing. Pero ang Biblia, mga kaigsunan, baliktad. Kasi dapat spiritual life will attract all kinds of blessing. Nga kanang imong espirituhanon, naga-magnet o daghang panalangin sa imong kinabuhi. Makuha na kanang imong spiritual life. Muna, I challenge everyone nga atong i-build up, atong atimanon ang atong espirituhanong kinabuhi. Kay dinhi naglatay ang daghang panalangin sa Dios sa imong kinabuhi. Naay oportunidad nga magpagamit ka sa Ginoo. Ipagamit ang imong kinabuhi. Kay nadya ang naglatay ang daghang panalangin. Di kaya itong baliktaron. Ang all kinds, Pastor, will attract spiritual life. Ano naman, Brad? Unya na ko, pag nana ko'y gwapong trabaho, Pastor, maninuod na gyud ko sa Ginoo, Pastor. Di, pamanggani kasimba nga wapay trabaho. Pagkakaaptilog seal group, doon prayer, samot nang naanay gwapong trabaho. Tama no? Baliktad manggod ang tudlo sa kalibutan. Laki siya sa prinsipyos Biblia. Kaya ang prinsipyo sa Biblia, spiritual life will attract all kinds of blessing. Unahon na nato ang atong spiritual life. Unahon nato ang Dios. It will attract all kinds of blessing. Nga moabot sa ato ang kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. But a spiritual life attract possessional blessing will follow. Ang tanang butang gikan sa espirituhanong gingharian. Wa ba ka masayod? Nga ang tanang butang nga naa sa kalibutan, gikan ni, namugna ni, pinaagi sa mga espirituhanong pamaagi. Agree mo, dili? Nga ang tanang butang, ang langit, ang yuta, gihimo ni sa espirituhanong pamaagi. That's why ingon ang Biblia, mga kaigsunan, in the book of Colossians, chapter 1, verse 16, the Bible says, by Him, all things were created, things in heaven, on earth. Tanawa ragod. For Him, gikan kaniya, tungod kaniya, ang tanang mga butang nga naa sa langit o naa sa yuta, makita o dili makita. Trono, gahom, otoridad, gihimo niya o para kaniya. Isa naghimo, Ginoo. All things were created in heaven and in earth.
Ano kayo bataon, masahon nimo ang Genesis mga kaigsunan, God created. Ingon ba ang Biblia nga ang tanang butang nahimo pinaagi sa pulong sa Ginoo. Tao ra may gihimo sa Ginoo nga gihulma yun. Pero tanang butang hinimo sa iyang pulong. That's why it was created in the spiritual realm. The word realm is gingharian. Tanang butang hinimo sa espirituhanong butang. Gikan sa espiritu. Spiritual things that produces material things. Ang espirituhanong butang nag-produce og material nga butang. Walang pagsulti sa Ginoo because God is spirit. Wala nga Biblia, God is spirit and we should worship Him in spirit and in truth. That's why God is spirit. Ang spirit sa Ginoo nag-produce siyang material nga mga butang. Muna kung unahon nimo ang imong spiritual life, kanang imong relasyon sa Ginoo, imong pagkakristohanon, mo-attract siya o klase-klaseng panalangin. Wa mo ko panalangin ni Pastor. O kay giuna man nimo. wa na attract ang panalangin sa imo kay imo man giuna tong baliktad man imong prinsipyo. No? All kinds will attract spiritual life. Dapat spiritual life will attract all kinds of blessing. Hallelujah. Dapat ingon ani ang ato panghuna-huna mga kaigsunan. Nga ang panalangin sa Ginoo, it will attract blessing into our life. That's why, in Matthew chapter 6, verse 33, another verse, foundation. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unsay una? Spiritual life. Di ba? If we seek the kingdom of God, imo daw pangitaon ng gingharian sa Ginoo. Your relationship to God, your devotional life to God, your worship life to God. Imong kinabuhing espirituhanon, imong giatiman. Unsa idugang? Added unto you. In other words, the material blessing nga imong gikinahanglan, it will be attracted to you kung imong unahon ang imong espirituhanong kinabuhi. If you will build your spiritual life, tingin mong tarungon ang imuhang espirituhanong kinabuhi ba? Because this will attract spiritual blessing sa itong kinabuhi. Kaya ang tanang butang, gikan man sa Ginoo, hinimo sa espirituhanong mga butang. Walang kita bitaw mga kaigsunan kay ang mga material nga mga butang, gikan man sa espirituhanong mga butang. By using the word of declaration. Unsay gihimo sa Ginoo, sulti lang. Wala ka nang atong sulti-sulti diri sulti-sulti raman ang ilahad dia oy kanang inig usa magwalay gud ana-ana panung sulti. That is part of your spiritual declaration. Nga kanang imong pag-declare sa imong spiritual life, it will attract blessing sa imong kinabuhi. Patingala ka kasi i-declare mayong panglawas, no? Masinso ko. Ani asinso na ka. Ang uban na maduduha mahitabo ka ni oy unsa man gamay na lang atong i-deklara ni. Gamayng asinso, gamayng kaayuhan, gamay na. Adlok makamusultig dako. No? Ano ni makamusultig? Spiritual. Sa imong pagdeklara, mga kaigsunan, you are speaking spiritually by faith. Pinaagi man sa imong pagtuo. That is part of our spiritual life, kanang faith. Kasi dili mabuhi ang imong spiritual life without faith. Because faith is the foundation of your spiritual life. Maunay haligi, pundasyon sa imong pagtuo. Kanang imong pagtuo, kanang imong spiritual life nimo. Pagtuo, mo na imong pundasyon sa imong spiritual life. Busa, if you believe in your spiritual life, na ay mahitabo, it will attract all kinds of blessing. Now, I want you to prove in Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 6. Actually, daghan pa ni siya. Pwede nimo ni siya hutdon og basa, gwapo ni siya. Hangtod sa 6 lang, kay maulan niya akong ginamemorize adlaw-adlaw. This is my secret. Sekreto na ako nga bersikulo. I recite this verse. Kanahan kay ko, ako na ginamemorize. No? Kini nga verse. And I would like to share to you mga kaigsunan. I used to memorize this when I started my business dito sa katong Hanite store. Gisigihan ako ni sulti. Ganahan kay ko nga verse. Every time, ginaverse na ako ni ginabersikulo. Namunga yun sa akong ginabuhi. Nakita na ko ba na if you will value your spiritual life, it will attract all kinds of blessing. Nga naman, ingon ang Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 6. The Bible says, and it shall come to pass, if thou shalt
hearken diligently the voice the Lord thy God. Ingon pa niya, nga kung moabot ang panahon, moabot ning taknaa, nga kamo, maminaw og ayo sa tingog sa Ginoo. Ina yung katapad, nagapaminaw ba ka sa tingog sa Ginoo? Kanang imong pagbasa sa Bible, nagapaminaw ka sa tingog sa Ginoo. Kanang imong pagbasa, pagpaminaw sa mga mensahe, nagapaminaw ka sa tingog sa Ginoo. Oh. Wala gina, gusto tag panalangin, pero mo tayo paminaw sa tingog sa Ginoo. Wala na ito i-build up ang atong spiritual life, no? Kasi this is part of building your spiritual life. Ingon ito, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently the voice the Lord thy God. Sunod, dili lang nga nagapaminaw ka sa pulong sa Ginoo. This is your spiritual life. Emong kinabuhi, emong ginapaminawan ang pulong sa Ginoo. Love nimo ang word ni God. Sunod, ingon pa niya, to observe and to do. Unsa man ang observe, imong gina-meditate. Imong ginahuna-huna. Nga di lang ginahuna-huna, imo pag yung ginahimo ang iyang mga kasuguan. Usay, tama na ta sa paminaw. Way buhat-buhat. Tama? Ina yung katapad, ayaw lang maminaw. Buhat-buhat pod panagsa. No? To observe and to do all these commandments. This is part of our spiritual life. Nga gina-build up sa Ginoo ang atong spiritual life. Nga gusto niya nga ang pulong sa Ginoo, imong paminawan, imong obserbaran, unya imong i-aplikar, imong buhaton ang mga pulong sa Dios nga iyang gisulat sa Biblia. Mulig-o ang imong spiritual life, ani? Oh. Madasig ang imong spiritual life. Sunod, unsa ingon niya? That the Lord thy God will set thee on high above all the nations of the earth. Nga ang Diyos, iya kang ibutang sa taas ka posisyon dinhis kalibutan. That is one of the attraction of blessing. Ang iyahang spiritual life foundation din is kanang if thou shalt hearken diligently the voice of the Lord thy God to observe and to do all its commanded thee. Kung imo nang ginahimo sa imong spiritual life, mauni ang iyahang attraction. Number one attraction is the Lord will set thee on high above all the nations of the earth. Ipataas ka sa Ginoo. Gusto kag promotion sa imong trabaho? Spiritual life. Gusto ka og pag-asinso sa imong kinabuhi? Mga kabataan nimo? Spiritual life. All kinds of blessing nagikan sa spiritual life. Busahin ko ng Biblia, kung maminaw ka sa pulong sa Diyos, imong buhaton ang pulong sa Diyos, imong obserbaran ang pulong sa Diyos, lig-uno nimo ang imong espirituhanong kinabuhi, ipataas ka sa Ginoo. Hindi ka maglisod. Do you remember the story of Mordecai, nga si Mordecai? Gusto na ko i-share sa inyo ha. Si Mordecai, simple kayo nga tao. Sa diyang si Mordecai, kisay nakabalo sa story ni Esther. Queen Esther, taas ang kamot. Queen Esther. Si Queen Esther, naa siya'y igagaw nga si Mordecai. Now, so yan. Si Mordecai, dito sa palasyo, sa hari, opisyal sa dito, pero dili kayo taas iyang ranggo. Kanang mura siya dito, kanang tigbantay ba sa gate kaya, ana gani, no? Dito lang siya sa gate, ana ba, kung naay mo solo, tig-welcome, ana. Mura to yung posisyon dito, si Mordecai. Simple kay nga tao si Mordecai, tungod kay, kani nga panahuna, gikan ni sila sa Jerusalem, gipangbihag sila, gidala sila sa Babylonian, o niya, hangtod ka ang Babylonian, nailog sa hari, sa Persya. That's why karon sila, naala sila sa nasod sa Persya. Dito mga kaigsuunan, kay si Queen Esther, nahimo naman siyang queen dito. Napilian man siya sa hari dito sa Persya nga mahimong bana ni Ahasveros, no? So dako nagranggo si Queen Esther. Queen na siya dito, kay napilian man siya nga mahimong asawa. Pero si Mordecai, steady ang posisyon nito. Murag tigbantay rin siya sa gate dito ba? Steady rin ang posisyon dito. Na musulod siya, tig-welcome, tig-pahibaw nga na iniagi, na iniabot, no? Lingkod lang sa kadiri, kitawagon ako. Mawala ang posisyon dito. Oh. Pero take note nga si Mordecai, faithful siya sa iyang trabaho.
Faithful siya sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Kay imong basahon dito, ingon dito. Bisan siya, naa siya sa nasod sa Persya, pero iyang giampingan ang iyang pagtulunan sa pagkahudiyo. But pasabot, wala siya nagpa-influensya sa Persya nga mga kalihukan. Iya pong giampingan ang iyang pagkahudiyo. Usa ka panahon, ana, nadunggan niya nga ang duha ka mga alalay sa hari, nagplano sa pagpatay sa hari. Karon, naibawan ni Mordecai, iyang gitugan kang Esther. Pagtugan niya kang Esther, mitugan po si Esther sa hari. Karon gisusi, tinuod yun ang gireport ni Mordecai. Tinuod ang report. Kaya na may report gani maayo. Tinuod ang report ni Mordecai. Hallelujah. Busa, kipapatay sa hari, katong gusto mo patay sa iya ha. Later on, katong nga higayon, ingon ang hari, kining nga sitwasyon, nagihimo ni Mordecai, isulat ni sa atong libro para mahimong history sa ato ang nasud. Kadugayan mga kaigsuunan, nalimta na to nga panghitabo. Nalimta na ba? Murag nabaliwala na lang to. Pabilin lang yapon si Mordecai dito sa iyang posisyon dito sa tigbantay sa may gate dapit. Kadugayan, naay tao nga si Haman nga taas ug ranggo. Nga kani si Haman nasuko siya sa mga Hudiyo. Labi na gyud kang Mordecai, nalagot ni siya kay Mordecai ba? Ingon pa niya, nalipay na ko sa akong posisyon pero masuko ko, maglagot ko sa naong ni Mordecai kung ako siyang makitaan sa dalan. Nabay nana din nga kung nakay makitaan, maglagot ka siyang naong. Busa si Haman, nagplano siya nga iya na lang ipapatay si Mordecai. Busa na ingon siya nga maghimo kog bitayanan, kay dinhin ako bitayon si Mordecai. Usa kay gayunan ala mga kaigsuonan. Samtang ang hari naglingkod sa iyang trono, no? Wa siya katulog. Iyang gibasa ang iyang libro. Nakatong sinulat mga history sa ilang nasod. Nakita niya dito nga, oy, naman na gihimo si Mordecai nga maayo. Sa kuha. Niingon siya sa iyang mga katabang dito. Siya nga, kani si Mordecai, napasidunggan naman ni sa iyang gihimo. Ingon ang iyang mga sulugon dito, sir, wa pa yun, sir, nalimtan ginani mo, sir. Kung saan matod pang iso, dapat na-promote na siya, sir, pero wag yun na na-promote, sir, nalimtan na ginani mo, sir. Pero wag yun mo reklamos, Mordecai. Padayon si Mordecai sa pagkapitpol sa iyang pagkahudiyo. Iyang ginatuman gyapon ang suko nga gisulat sa iyang pagtulunan. Still Mordecai dito. Karon pagpangutana ni hari sa mga sulugon nga napasidunggan na ba ni? Ningon mo wala. Mo timing man nga mo'y pagpadulong ni Mordecai ni Haman. Katubang nalagot nga taas og ranggo nga opisyal nga nalagot kay Mordecai. Mo'y pagpadung niya. Gisukat siya sa hari. Ningon ang hari kang Haman. Haman, usa may himuon sa tao nga nakapalipay sa hari. Abi ni Haman og siya. Ingon siya nga, ang gwapo ana hari. Katong imong sanina nga gisuot, ipasuot sa iya ha. Nya katong imong kabayo, ipasakay sa iya ha. Unya ipasuroy-suroy siya nga. Maingon dayon nga ang mga nagsunod-sunod sa iya sa likod sa kabayo nga iyang gisakyan nga. Mao ni ang gusto sa hari nga pasidunggan sa mga tao nga iyang gikalipayan. Naghuna-huna si Haman nga siya na to. Pagka na lang. Munang ayag yung paghuna-huna og advance kay basig dito ikaw. Maparehas kang Haman. No? Una-una nga siya. Nya niingon dayon si Haman. Mao ba hari? Kinsa ba na siya? Sa huna-huna siya, ako na gyud ni. Niingon man ang hari. Himuan na kang Mordecai katong iyang nasukan ba? Himuan na kang Mordecai, isuroy-suroy siya. Abi nimo si Haman natanggal sa iyang posisyon. Napuli si Mordecai. Saan may ranggo ni Mordecai? Mubo nga posisyon. But the Lord set him above on high. Pero si Haman, tungkol kay si Mordecai, matinud-anon sa iyang espirituhanong kinabuhi. Bisag nalimta na ang iyang promosyon. Pero gipataas yun siya sa Ginoo. Nawa? Sahay kita maningkamot kita, ako yung ma-promote. Ani, munang nauto na ko ni siya. Ay, yun i-promote. Grabe na, kawatan na ina. Para ikaw ma-promote, mura kang si Haman. Pero if you are faithful spiritually, matinud-anon ka sa imong espirituhanong kinabuhi, no, bahalag, unsa ila isulti, padayon ka. Ayaw ka problema. Because the Bible says, the Lord will set thee on high. Ang Diyos mo'y magtuboy sa imuha. Nindot kayo, Di ka maghago-hago. Di na ka kinahanglan mangdaot para ma-promote ka. Ang Diyos lang mo tuboy sa imuha. Walang, I challenge you. Gusto kag promotion sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. I-value ang imong spiritual life.
Because when you value spiritual life, the Bible says, He will set you on high above all the nations of the earth. Pataas kas Ginoo. Siguro tanaw sa uban sa imo, mubo kayo tanaw sa uban sa imo. Pero ati man na imong spiritual life. Di ba mo taas ang imuhang? Ipataas kas Ginoo. Because that is one of the promises of God. He will set thee on high above all the nations of the earth. Dili lang kana mga kaigsunan, but the number 2 blessing usab kay gisgutan niya mga kaigsunan dinhi that will attract para sa ato ang atong i-value ang atong spiritual life. And all this blessing shall come upon thee. Nga ang tanang panalangin sa man ang come upon thee sa Bisaya. Muabot sa imuha, muduol sa imuha. Hamak mo ikaw pa'y duulon sa panalangin. Usay nga nung di ta kasimba kay kita'y sige gukod sa panalangin. Hindi na ta kaampo. Hindi na ta ka-worship sa Ginoo. Kay sige na to gukod ang panalangin. Kani pa na kinahanglan gukuron ang panalangin. Ang panalangin moabot ra man di ay. Kung ang imong espirituhanon, imong atimanon. Ngan do'y tagdaghang panalangin. Pagkabasa ko na ko ni Lord, mo din ni sekreto sa panalangin. Ang panalangin na nimo ang imong mga katawhan. Ngano man, if you will value spiritual life. Kanang pagkakugihan, part man na sa pag-value sa spiritual life. Kung Kristohanon ka nga tamad, big sabihin, wala na mo i-value imong spiritual life. Kaya ang Biblia, nagtudlo sa pagkakugi. Oh. Takagitudlo ang Biblia sa spiritual life, nga muling sa spiritual life. Ang part ani. Yung sa diyang imong atimanon na imong spiritual life, and the blessing shall come unto thee. Moabot ra ang panalangin sa imuha. Sabi ni mo, I tell you, kapoy kayo gukdon ang panalangin. Kana ikaw mugukod sa panalangin. Damor nga imong gukdon, damor pod nga mudagan. Pero may pagdi na gukdon, ati man na imong spiritual life kay mo abutra ang panalangin sa imuha. Malam mga young people. Young people, gusto na ka magminyo? Gusto ka magkauyab? And the blessing will come unto thee. Ayaw pagukod-gukod sa mga babae, ay pagukod-gukod sa mga lalaki. Kay mo abutra na ang insakto nga ihatag sa Dios sa imuha. And the blessing will come upon thee. Kagwapo ana, no? Oh, di ka ikaw sige gugukod, magpa-cute-cute ka, magastuhan lang ka sa load, sige hatag. Mahurot na lang imong kwarta. Di ando di man kasugton. Tama? Pero kung imong i-apply at man na imong spiritual life, mag-ampo, magbasa sa pulong sa Diyos, maging relasyon sa Ginoo, maging faithful sa pag-alagad sa Ginoo, and one of the promise of God, and the blessing of the Lord shall come upon thee. Matinga ka nga muduo lang sa imuha. No? Muduo lang. Pastor, wag yun ako dama, Pastor, nga kami di ay. Kagwapo. Because the blessing will come unto thee. Oh. Pero kung ikaw magukod-gukod, nakakapoy anak. Makahilak yung anak insakto ba? Luha rin imuha anak. Oh. Pero kung muhulat ka sa panalangin, and the blessing will come unto thee. Because the Bible says, the blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow. Kung ihatag ang Diyos, kung maabot ang panalangin sa Diyos sa imuha, why sagol, kakagool? What is the blessing of the Lord? Dili lang ka na mga kaigsunan, pinakagwapo pa yun. And the blessing of the Lord shall come upon thee. And overtake thee. Kagwapo, no? Mga timanon ang imong spiritual life, no? Pastor, di nakatilawan na, Pastor. Ano, i-overtake man. Ano lang siya, murag, kanang kinahimo ko ni Duterte nga sulti ko, sa tawa ka na. Kanang siya term, ana, no? Nga ang palalangin sa Ginoo, mo-overtake. No? Naikantas po sa ablayo na. Basta ka to? Una ang Ginoo, kay ang kwarta mo overtake ra. That is part of spiritual. Unahon ni mang Ginoo. Maging faithful ka sa iya, ha? Maging prayerful ka sa iya, ha? No? You will live in a righteous life, in a pure life. Magpuyo ka sa balaan nga pagpuyo. Magpuyo ka sa kinabuhi nga Diyos nun. Ang panalangin sa Diyos, muduol, mo-overtake pa yun. Mulang usahay na anak kay mga good problem. Ano ba? Sa manang good problem, Pastor? Blame lagi kay Pastor ba? Ano man? Akong bugas, Pastor ba? Giamigas na lang. Di naman pabutang sa akong butanganan, good. Kapo kayo, no? Mga good problem ba? Grabe, Pastor ba?
among rip di na mubugnaw nga naman na overload sa kadaghan sa akong gisulod. Paano ba panalangin nga overtake? At is a good problem. Kasi part na sa mga panalangin nga nang hinubra ka ng overtake, nang hinubra man ang panalangin. Pastor, grabe, kapoy na kayo ko, Pastor, ka naman. Gabi mga customer, Pastor, di na mapunggan. Ako na lang kayo mo balibad. Ang uban, why customer? Ikaw na malibad. Ikapoy na ko, Pastor. Wala ko tulog, Pastor. Kailangan ko mag-vitamins. Alag yun, Pastor, luya na kayo order, Pastor. Blessing na. Basta imong unahon ang imong spiritual life. Sikrito na. Nga naa sa imuha nga gihatag sa Dios. Nga ang panalangin sa Ginoo, muduol, di lang nga muduol, mu-overtake pa. Kung ang atong espirituhanon, atong atimanon. Spiritual life. Verse 3. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shall thou be in the field. Panalanginan ka sa Ginoo. Kung naka sa syudad, panalanginan ka sa Ginoo. Kung naka sa bukid, panalanginan ka sa Ginoo. Bisag asa ka, panalanginan ka sa Ginoo. Yan ay makatapan. Bisag asa, panalanginan ka sa Ginoo. Pero unsay dapat himuon? At imanon ang spiritual life. O man ang problema sa ato, kay gusto na ito panalangin. Ang pangutana, imo bang giatiman imong spiritual life? Kasi spiritual life will attract all kinds of blessing. Sunod, ingon pa niya. Susunod. Blessed shalt thou be the fruit of thy body. Palalanginan sa Dios ang mga bunga sa imong lawas, mo ning atong mga anak. Palalanginan sila sa Ginoo. I-bless sila sa Ginoo. Dili lang atong mga anak, mga kaigsunan. And the fruit of thy ground. Ang mga bunga sa yuta. Kung mananom ka, mamungag, gwapo. Mananom kag bulak. Kapuha sa imong bulak, uy. Mambugos gyud nga paliton imong bulak, bisag di nimo baligya. Kasi gwapo. Imong mga tanom, apil na sa panalangin nga ihatag sa Dios ato. Our ground, no? Ang atong mga prutas, mamunga kayo. Pastor, bisag, wa na spray, pero grabe, sige lang pamunga, Pastor. Uyaw na. No? And the flock of thy sheep, the fruit of thy cattle, ang atong mga hayop, palalanginan siya sa Ginoo. Atong mga binuhi ba? Kasi na mga binuhi din. Nay manok, nay baboy, nay baka, nay kanding, nay iring. Minsan, nay mga hayop mga binuhi. Palalanginan tas Ginoo. Apil na sa saad sa Ginoo. Pastor, akong baboy, Pastor. 12 ka buktutoy, 16 ang anak. Nubra man gani. Di ba? Pastor, sa muka nila ako mga manok, Pastor, kapoy na sig pangita, daghan na kaayo, sige lang pangitlog. Kadakaon na, Pastor, itlog na lang permanente. Sige magpangitlog. That is part of the blessing. Say, wala lang ta kahibalo mga kaigsunan. Tungkol kay ginakondisyon nato ang atong hunahuna, kapag mag-iskot og panalangin, balay, kwarta, sakyanan, mga butang nga mahikap. Pero ang mga butang nga kayong iskutan sa Biblia, wa na to maapil. Walang panahon nga magpasalamat nga, wag tayo nadawatan sa Ginoo. Kay ginahiuna, una-una man nimo nga ang panalangin, kadto mga butang nga mahikap. Kadagag panalangin sa Dios, sige panalangin sa atong kinabuhi. No? Sunod, verse 5. Blessed shalt thou be thy basket and thy store. So, ibig sabihin na, Pastor, kalang imong mga panudlanan, palalanginan sa Ginoo. Say, mamasayro ka. Bis nga tululay mamasayro, mamugos yun, upat yun. Musakay mi, kay upat mi. May problema na inoong ka, kay masidakpon ka. Part bala sa panalangin sa Diyos, gihatag sa Diyos sa ato. Wala ka kay baw. Ipadalanginan ka sa Ginoo. Ang imong panudlanan, gipuno sa Ginoo. Nag-awas-awas ka sa panalangin. Ang uban, wag yun, nahigugma sila, pero ikaw, grabe maghigugma sa mga anak sa imuha. Panahon nga mag-birthday ka, grabe, dahang kay cake gihatag. Bisag bawal sa imuha. Awas-awas man ka pala, thy store. Ang uban, nag-birthday, wag yun, cake, gihatag ang mga anak, pero ikaw, palangga, kayo ka, you are blessed. That is part of the blessing ang gihatag sa Dios alang kanato. Ang atong mga panudlanan gipuno sa Ginoo. We need to realize na gipadalanginan ka sa Ginoo. Kana man kaning sudlanan sa imong sanina, imong kabinet. Nana mo kay extra dito nga karton, kay dito nang ipamutang ang mga di magamit. Sobra-sobra man na. Tama? Wala lang nimo na realize usahay kay ang imong hunahuna nga panalangin, balay, sakyanan, kwarta. Tanaw ka sa imong balay, wa magini humani, wa magini panalangin, sa Ginoo ba?
Walang panahon di ka kapasalamat sa Ginoo. But when you realize the things nga gihatag sa Dios ato, nga dili lang positional ang blessing ni Lord, but it includes physical, labaw sa tanan, spiritual. That's why ng verse 6, pinakagwapo. Blessed shalt thou be when thou goest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. Panalanginan ka sa Ginoo sa imong paggawas o pagsulod sa imong panimalay. Di magyud pwede nga di ta mo gawas sa atong balay. Di ba pwede nga di ta mo balik sa atong balay? Mo out magyud ta, unya mo in. Gawas lang kung i-quarantine ka. Wala kay out in lang ka. Pero part na sa blessing ni Lord nga gihatag sa ato. Nga kung manarbaho ta, panalanginan ta sa Ginoo. Kung mubalik ta sa atong panimalay, panalanginan pud ta sa Ginoo. We out with the safety, we back with safety. Giproteksyonan ta sa Ginoo, bilakaw ta nga malipayon, gipaabot pud ta nga malipayon, gipagawas ta nga buhi, mubalik ta nga buhi. Gwapo ana nga panalangin sa Ginoo. Proteksyon. Ning gawas ka sa imong panimalay, maayo pang lawas, di balik ka nga maayo pang lawas. That is part of the blessing yatag sa Dios, that the Lord bless us when thou comest in, and when thou goest out, and when thou comest in. Panalanginan ta sa Ginoo. We need to realize nga gipanalanginan ka sa Ginoo sa espirituhanong butan. Maninog tang tanan. Dili lang sa nato tapuson mga kaigsunan. We will continue this series next Sunday with the theme, You Are Blessed Spiritually. I want you to realize today nga ikaw gipanalanginan ka sa Ginoo sa espirituhanong butang. But also, let me remind you that the blessing, that all kinds of blessing, the source of this came from the spiritual aspect, spiritual realm. Tanang panalangin na dito sa espirituhanon. Busa kung tinud-on mo sa pag-alagad ang Ginoo, tinud-on pud ka sa pagpanalangin sa Ginoo. We know the blessing of God nga itong gisgutan ganina. Gusto nimo to nga mga panalangin? Asa to nagsugod? Sa imong spiritual life. But sometimes usay ang atong spiritual life mga kaigsunan, usay luya ang atong spiritual life. Ginadaog ta sa atong mga problema, sa atong mga kawaladon. But I tell you today, barugi ang imong pag-alagad sa Ginoo. Barugi ang imong espirituhanong kinabuhi. Ati man na, kung giunsa nimo pagpalangga ang imong lawas nga pisikal, ingon ana pagpalangga ang imong spiritual life. And I tell you, di gyud ka magmahay ang imong atimanon, ang imong spiritual life. Because the most valuable thing nga naa sa ato kining espirituhanong kinabuhi. Because the Bible says kaya ang butang nga naa dinhi sa kalibutan, temporary, atong lawas temporary ni. Pero kanang imong espirituhanong kinabuhi, mao nay kinabuhi nga mo atubang dito sa Ginoo. And you need to realize nga ikaw gipanalanginan sa Ginoo sa espirituhanong mga butang. Magadago to sa atong mga ulo samtang ako mag-apo. And let's worship God paghuman ani sa akong prayer. Dear loving God, we thank you Lord Jesus for your word today. That reminds us, that encourages us, Lord, that we are blessed with a spiritual blessing. Salamat, Lord, sa mga panalangin nga imong gihatag alang kanamo. Bisag usahay, Lord, ang among kaaway si Satanas, nagadaot sa among huna-huna, nga wala ka nagpanalangin alang kanamo. Apan salamat sa imong mga pulong karon, nga nagapahinomdom kanamo, Lord God, nga sa tanang butang, imo kaming gipanalanginan, ug sa diyang among atimanon, Lord, ang among espirituhanong kinabuhi. When we become faithful to you, ang tanang panalangin, Lord Jesus, muabot lang alang kanamo. We declare, Lord God, ang tanan magapanalangin ka sa tanang mga membro karon, Lord God. Sa tanan nga nag-desire, Lord God, nga ilang espirituhanong kinabuhi motubo, ilang tinud-on, Lord God. Holy Spirit, tabangi sila. Makapangliho ka sa ilang kinabuhi, Holy Spirit. Let the purity, let the holiness of the Lord Jesus Christ will be upon you in the name of Jesus Christ of Nazareth. That every spiritual life, Lord God, will be built up by your Holy Spirit. May mong lig-on. We pray, Lord God, nga among ampingan ang among kinabuhing espirituhanon. Tungod kay mao kining Lord God, ang kinabuhi nga imong gitanaw, kinabuhi nga putli, kinabuhi nga balaan. Tuguti, Lord God, nga walay matag usa nga magpasagad sa among kinabuhing espirituhanon. Walay lingla sa kaaway nga makahilabot. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. But let your protection, Lord, your blood will cover to the life of every born-again main church member, Lord. In Jesus' name. Today, Lord God, we give you back all the glory and honor. In Jesus' name. Amen and amen. Shall we raise our hands and let's worship God with a song? Jesus, salamat. Diyos, salamat.
laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Sige, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Sige, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Sige, dakila ka, oh, dakila ka, Jesus. Dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Oh God, dakila ka, oh Diyos, dakila ang pag-ibig mo. Oh Jesus, we worship you, Lord, and we magnify you, God. Yes, hallelujah. Lord Jesus, we give you glory, Lord God. We thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness, oh God. And we thank you, Lord, for your word, Lord Jesus. Nga nagatudlo ka namo, Lord God, that we are spiritually blessed, Lord God. Thank you for teaching us, Lord God, that our spiritual life, Lord, will attract all kind of blessing, oh God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.